Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para dun sa mga friends ko at dun sa mga followers ko dito at sa mga subscriber ko sa YouTube ay syempre Team Replay. Nagsalita si Senator Ping Lacson na di umano siya ay inaawitan ng mga retired na med generals na sumama sa kanila sa pagbuo ng civilian military junta at manawagan sa pagbibitiw sa tungkulin hindi lamang ni Pangulong Marcos kundi pati ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, ang sabi nga ni Senator Lacson, hindi niya ito pinansin. Dinedma niya. Sana, ako naman, ang sabi ko dito, sana ay ginawa ni Senator Lacson, in-report niya at pinahuli yung mga yon. Kasi ginagawa nila, inciting to sedition na yun eh. Di ba? Gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. I have no love lost for Sara Duterte, but there is a constitutional process. Kapag ang presidente ay hindi na magampanan ng kanyang tungkulin, ang vice president ang susunod. At kapag ang vice president hindi rin kaya, susunod po ang Senate President na si Tito Soto. At pag hindi rin pwede si Tito Soto, iyon ay si Speaker Boji D ang susunod. So merong proseso. Hindi po constitutional ito. Ngayon, ang hindi lang naman ang mga retired military o mga yung tumananawagan dito. Ah, ang sabi nga si Benji Magalong na isa ring retired military na mayor ngayon ng ng Baguio, nagsabi na gusto niya na ang mamuno ng Transitional Council na ito ng Civilian Military Junta ay ang businessman na may-ari ng San Miguel Corporation, si Ramon Ang. Hinihintay ko pa kung anong sasabihin dito ni Henry, ni Ramon Ang. Ngunit maliban sa mga retiradong militar, mayroon din isang sektor na lumalabas na gusto din ng ganun. Ito yung kaliwa, ito yung perpetual na mga destabilizers, ang sabi ng iba. At minsan naisip ko parang may punto nga naman talaga. Alam mo ako, ang simpatya ko lagi sa kaliwa. Kasi sa akin lumalaban sila para sa karapatan ng bayan. Pero sa ganitong usapin, naghihiwalay po tayo dyan. Sapagkat sa tingin ko, panahon ito para isantabi muna natin ang ating mga ideolohiya. Ngayon, narinig natin si Casino, tapos maging si Tingyo na isang congressman, ay nananawagan ng reset na palitan ang presidente at vice-presidente at ang pumalit ay isa namang transitional committee. Pero sa kanila, syempre, hindi ko alam kung kasama ang militar sapagkat binabasa ko yung mga kaibigan kong kaliwa, syempre, allergic sila na ang militar isama. So malamang ito ay civilian, mga kapanalig nila, nasa kakaliwa din na progresibo. Hindi ko alam kung kasama din sila doon sa lumalapit kay Senator Lacson. Malamang hindi. So ito naman yung sinasabi na yung November 30 rally na gagawin, at least yung gagawin sa Luneta, hindi yung sa EDSA Shrine. Kasi may dalawang grupo eh. Merong yung sinatawag natin na medyo liberal left, liberal progressives. Mukhang sila yung sa EDSA Shrine. Ito naman mga left o kaliwa, sila yung nasa Luneta. At yung sa kaliwa, nananawagan talaga sila ng pagbaba ni Pangulong Marcos at na Sara Duterte. So they are the ones that are calling for a reset, for a regime change. So malinaw na dito natin nakikita yung rally ng Iglesia ni Cristo. Malinaw na sa simula pa lang sinabi na ng Iglesia na ayaw namin ng extra-constitutional. We are not for resigning, for anyone to resign. Ang lumalabas ngayon yung kaliwa, sila Tinyo at sila Casino at 10 ng kanilang mga kapanalig ang talagang namumuno dito. Na talagang, eto nga dito sa UPLB, yung mga kasamaan ko rin dito, yung mga estudyante, pati yung union ng mga manggagawa, yan din ang pinapanawagan. Ako malinaw akong tumututol dito. Kasi wala naman tong hindi naman ito magbubunga ng isang solusyon. Unang-una, I don't think this will happen. I don't think we can force President Marcos and Sara Duterte to both.
resign and yield to the civilian transition committee or if it is a civilian military junta, depending on which side. Kasi kita mo nga naman doon na lang sa nananawagan dito magkaiba na eh, 'di ba? Dito ka na magtataka eh. Nananawagan ng reset pero magkaiba ang layunin, 'di ba? Yung isa medyo kaliwa ang gusto. Yung isa naman medyo may military element. So, doon pala makikita mo na wala itong patutunguhan sapagkat ito ay walang pagkakaisa. At saka imposibleng mangyari ito. Kasi sa tingin ko ang mga tao allergic dito. Basahin dapat kasi nilang resulta ng survey. Ang laki ng porsyento ng mga Pilipino na ayaw sa ganito. Gusto nila ang Pilipino na naniniwala pa rin sa demokrasya. Ayaw ng Pilipino na may papel na ginagamit ng politikal ang militar. At maging ang militar ay hindi interesado. Yung mga retired lang, yung mga retirado lang ang mga nagsasabi nito. So, malinaw na talagang ito'y panaginip na kung tutuusin ay hindi na sana dapat pinapansin pero maingay kasi. Kahit sa radyo ngayon, laging pinag-uusapan pag mag-resign, pag mag-resign, pag mag-resign. So there is no speculation, you know. These people are lamenting the fact that there is an unstable democracy and republic right now and yet they contribute to destabilization. Di ba? At ako nga ay natawa. Ewan ko kung tama yung pagkakarinig ko kanina sa ulat sa GMA 7, sa DCBB. Parang si Antonio Tinio daw, isang congressman, katukayo ko, nagsabi na constitutional naman daw yung reset. Parang sinasabi niyan, may nasa saligang batas naman daw na kung hindi na pwede ang presidente, vice-presidente, kung di vice-presidente, Senator, Senate President, tapos atap. Kung hindi sila pwede lahat, then magkakameron ng transition na pwede magdesisyon ang Congress na magbuo ng transition. Well, of course, that can happen, but that assumes that Senator Soto will not like to be in the line of succession and Bod GD. Anong ini-insinuate dito ni Tino? Pwwersa nila si Soto sa si Bod GD na sumama doon sa Transition Council? Yun yung nakikita ko dito eh, na para mangyari to, kailangan magkaroon ng extra constitutional process pa din. Kasi buti kung si kung si President Marcos mag-resign o kung hindi mag-resign, eh wala na. Ay kung mag-resign si President Marcos, buti kung mag-resign si Sara Duterte, eh di hindi na rin. Hindi ba? So anong plano dito? Anong game plan? Alam mo, malinaw naman na may mga pinaglalaban ng kaliwa. Sinusuportahan ko sila. Yung Alliance of Consent Teachers, sinuportahan ko ang paniniwala niyan. Ayoko ng red tagging. Di ba? Malinaw na ang karapatang magsalita ay pinaglalaban natin. Pero alam ko minsan iniisip ko itong kaliwa. Parang siguro hindi sila masaya na maayos ang republika. Kasi pag may maayos ang republika, wala na silang kailangang lagi silang kakahanap ng mali. Right? Kasi pag lahat perpekto, wala na silang sasabihin. And I don't think they are also ready to rule. You know, I don't think the left is ready to take up responsibility. Kaya nga minsan iniisip ko, they are really perpetual destabilizers. Tama naman yung sinasabi ng iba eh. But, you know, let us respect the right to speak. But, you know, in the same manner that they should also respect our right to speak against, you know, sa puntong ito, hindi ko pwedeng masuportahan ang panawagang ito. Ito mga reset na ito kasi hindi ito constitutional. At anong kabutihan idudulot nito? Ayaw natin ng korupsyon. Ayaw natin kay Pangulong Marcos. Pero at least si Pangulong Marcos mayroong ginagawa ngayon para masawatayan. Pagpalagay ng meron siyang kasalanan, okay, fine. Pero ano ba yung ginagawa niya ngayon? Nagsisimula na magkaroon ng arrest. Meron ng mga pag-imbestiga. Pinapakasuhan na at pinapasampahan na ng ICI sa ombudsman si si Martin Romualdez. At minsan iniisip po nito mga tao kasi parang may masabi lang eh. Hindi ba? Nung si Martin Romualdez hindi kinakasuhan, sasabihin ng mga tao eh, bakit kinakampihan? Ngayon naman na kinasuhan na, eh, moro-moro lang yan. Di ba? May masabi lang talaga. Tayo rin ang nagpapagulo eh. Kung minsan mga kapwa ko din mga political analyst ang nagpapagulo, yung mga pundits. Siyempre, alam mo yun, alam ko naman ang kalakaran dito sa vlogging eh. Kailan ko magsalita ng something that will interest the people.
And usually intrigue and scandal interests people. So, nagka-crowd source ka ng engagement. Kaya maintindihan ko kung ikaw ang pinagkakakitaan mo ay ang vlogging. Hanap ka talaga ng topic na kailangan ng mga sino, mga guest na kailangan mong, in the guise of free speech, in the guise of accountability, magsisig kayo ng mga intriga, ng mga kailangan mo may masabi. Mema. Pero yung isip nakakatulong kaya ito. Alam niyo ako kung akong tatanungin niyo, ang pinakamabuting gawin ngayon ng lahat ay gumawa ngayon pa lang, matagal pang eleksyong 2028, maghanda na. Di ba sinabi ko na yan, magmobilisa na. Magkaroon na ng mga pag-uusap kung sino yung ilalaban kay Sara Duterte sa 2028. Yung dapat ang ginagawa. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, siya ay ready. May nagsasabi si Leni Robredo, ay baka pwede rin. Di ba? Yung mga ganong klase na pag-uusap. Eh di sige. Pero magkaroon ng norm o rule na sige, ngayon, may maglista tayong mga pangalan kung sino ang mga pwede. And then magkaroon tayo ng parang rule na sige, kung sino manguna sa survey dyan sa mga yan, yan ang ating kandidato. Lahat ng mga iba na hindi magiging kandidato, sumuporta mag-pledge. So magkaroon ng covenant sa mga gustong kumandidato na parang primary sa Amerika. Kaya na kung saan yung mga magkakaroon ng eleksyon din among people who support that group. Yung mga kontra sa Duterte mag-usap-usap. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, pag dalawa ang kumandidato na lumaban kay Sara, may tulog. Kaya hindi pwede magsabay si Risa at si Lenin tumakbo, isa lang sa kanila. At hindi rin pwedeng may kumandidato na naman na parang pangpagulo. Dapat yun ang ating pinipuwersa ngayon. Yun ang ating tinatrabaho. Hindi ang mga tawag ng reset. Lalo lang natin pinapagulo. Ang kaliwa, patunayan niya gusto niya talagang makiisa. Eh, ang problema, marami kasing mga tao na purista na ang una sasabihin, ayaw namin dyan, yan ay ano yan, merong bahay ng Marcos yan. Ayaw namin dyan, may bahay Duterte yan. Parang, there is always a test of purity. Eh, ang inyo ng mga kandidato hindi naman winnable. Diyos ko, ang kaliwa, ang tahamon ko nga sa inyo, ng, gano'n na ba kahaba ang struggle ng left? Eh, sa ibang bansa, nanalo ang left. Di ba dito sa atin? Kasi nga ganyan ang pag-iisip. Okay? Eh, si Nato Reyes na lang eh. Estudyante pa yata ako eh. Gumaganyan na yan hanggang ngayon. Nagtatrabaho na ako. Magre-retire na ako. Ganyan pa rin ang pinagsisigawan. Hindi ba? So, ibig sabihin, there's something wrong with the messaging. There's something wrong with the way you do politics. Plain and simple. Di ba? Iisipin mo, there must be something wrong with the sloganeering, the approach. Katulad ngayon, this is a momentous time and yet you keep on harping on something that's not even workable. 2025 na, magdi-2026 na. Kumawala na tayo na sa slogan ng 1970s at ng first quarter storm. Iba na ang mundo ngayon. Ang planeta na ang labanan ngayon. Ay hindi nyo nga nababanggit ang ang climate change. Hindi nyo nababanggit sa inyong pakikipaglaban ng puro korupsyon, di ba? Na ang importante anong gagawin natin para ang planeta ay masalba natin. At ang korupsyon may konektado diyan, pero hindi natin nakikita yung koneksyon eh. Pag iyong kinurakot ang flood control project, ay yun na ng ulan, hindi na natin mapigilan ng paglakas. Kinurakot mo pa yung pwede sanang magligtas sa mga tao. Yun na nga, hindi na sapat yun sapagkat nagbago na ang panahon, kukurakutin mo pa, hindi lalo nang nagkaheto-heto. Diba? Yun ang sinasabi ko. Ito mang usapin na to ng pag-uusapan ng mga, ah, ano ba yan? Reset na yan. Tigil-tigilan na natin yan. Wala namang patutunguhan yan. Maniwala kayo. Mga kaibigan ko sa kaliwa at yung mga adventurist na mga retiradong militar, utang na loob. Huwag namang ideolohiyan ninyo ang inyong pag-isipan. Ang bayan naman, ang kinabukasan. Ay siya, sige na nga. Lunes ngayon, pero maulan. Meron kasing bagyo na naman si Verbena. Pagdasal natin na ito hindi lumakas. At sana yung dadaanan nito ay makapaghanda ang mga tao at hindi sana masalanta ng lubusan at hindi katulad ng nangyari sa Tino at Uwan. O sige na, sana napagturo ko sa iyong kaisipan na plus ko mga puso
at napabago ang panahon sa buhay, lalo lang sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay, kita-kita na ulit tayo sa Miyerkules. Miyerkules na lang tayo magkwentuhan. Laging sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal. Bye for now. Talk to you Wednesday.